Okay. So, proceeded diri sa second paragraph. Explain. About ni siya sa kuan sa problema nga ginaatubang sa tibuok kalibutan ug sa national Philippines nga problema nga related sa kaning atong research. So, atong himay-himayon. Farming around the world faces challenges in meeting food demands of a growing population. So, mo na problema daw. Ang pag-farm bisag asa daw sa kalibutan na ay ginaatubang challenges ang kanang pag-meet sa kanang pag-meet or basta maka-provide og demand sa pagkaon sa kanang ganing since nagkadaghan naman ang mga tao sa kalibutan. So, mas daghan ang gusto mong kaon, daghan ang pagkaunon. Ang problema man gud kay di ba magkadaghan ang tao, meaning daghan ang mga dapat pagkaunon, pero magkadaghan ang tao, mas mo-occupy man gud na sila og space kay may kinahanglan man na sila mangitag pa may puy-anan mga nagod. So, naay mga area nga imbes nga kato is pang farm, tukuran na og balay ana gud, so mga wala na to nga mga area. So, mo na reason magkadaghan ang tao, ang food resources pod is magkagamay god. Imagine mapuno ang tibuok kalibutan ng tao. So magkagamay ang kanang resources sa pagkaon. So mao nang ginaingon diri nga significant challenge nga ma-meet nila ang kanang demand sa mga tao nga gusto mo kaon tungod kay nagkadaghan ang population. This task becomes more difficult due to climate change is abot ni. Pero mo nang gina-emphasize sa kanang research nga isa sa mga factor aside sa ang population is nagadako, nagalanlain pod ang klima labi na every year. Tapos tungod ana naay mga lupa nga dati pwede pa siya matamnan pero over time dili na siya pwede matamnan or dili na siya ana ka ganing tambok nga lupa para sa tanom. Unang diminishing arable land and the necessity of adapting sustainable agricultural practices that do not harm the planet. So kani pod pag-adapt sa ganing pamaagi sa agriculture nga ganing mo sustain siya og years mo na siya sustainable. Sustain baka nang mag-provide siya og food resource or pagkaon sa mga years pa nga moabot na. Unya ang kana siya nga sustainable nga pamaagi dili siya makadaot sa ato ang planet Earth. Environment friendly siya ba? Traditional farming method tends to consume excessive amounts of water. Okay, di ba kung for example sa palay, magpatubig pa ganun na sila. So kinahanglan nila na sila'y utrohon sa lupa para magpatubig. Mo nang ginaingon diri nga excessive amounts kinahanglan na patubig. Kinahanglan na mag-establish og mga di na ako ma-describe pero nagunahon ako ka ng mga ipang tukod ko nila nga para ang tubig mo ma-distribute diha sa kanang nga farm. Unya, ang problema ana kay
mag-lead na siya sa frequently lead to environmental degradation. Okay siya sa sugod pero over time ma-degrade ang kanang lupa. Pareha nang malapok or naiuban nga mga nutrients nga mawala diha. Hydroponics presents a promising alternative for sustainable agriculture. So, kaya di ba mamay isa sa problema sa tibuok kalibutan ang pag-adapt og sustainable agricultural practices nga dili maka-harm sa planets. So, hydroponics is isa sa mga nag-presents og promising. Dili pa siya ingon na 100% siya gyud ang solution para sa sustainable agriculture, pero nag-promise siya nga mahimo siyang alternative sa sustainable agriculture. This method can reduce water usage. Kaya diri na-mention man diri ganina sa isa ka statement nga ang traditional meaning kana magtika jud kag lupa ba tends to consume excessive amounts. Pag mag-hydroponics ka, makareduce ka og water by as much as 90%. So kung sa traditional farming 100%, ang 100% nga tubig nga gigamit sa traditional farming, pag abot sa hydroponics 10% lang ang imong nagamit ato. So mas nakasave ka og 90%. Additionally, cultivating hydroponic crops indoors kana sa ato ang mga balay or kana ganing naay mga greenhouse often eliminates the need for chemical pesticides. Okay, close man siya. So, ang katong mga pesti, medyo ma-prevent sila dis lang kasulod. So, di na maganang mapalit og mga chemical pesticides. Kay indoors, controlled man nimo ang environment. However, the broader adoption of hydroponic faces obstacle. So, promising alternative siya for sustainable agriculture. Ang problema, kung una naman sa broader adoption sa hydroponics, bisag unsa nang hydroponics, dili lang lettuce, sa lain na pud nga klase nga mga tanom, naa siya problema, particularly in requirement for substantial expertise kana imong expertise regarding the precise balance of nutrients in water. Kay kung ang farmer expert na siya, then dili na siya magpa-test dito sa mga laboratory para ma-determine kung precise pa ang nutrients nga iyahang i-apply sa iyahang farm. So, mo na problema sa ang hydroponics nag-present siya og promising alternative para sa sustainable agricultural development, aside sa naay traditional farming. Ang ginato ba nga problema mo ni the broader adoption of hydroponics faces obstacle, particularly the requirement for substantial expertise regarding precise balance of nutrients. Dere pod sa national issues in the Philippines, maintaining national food security is a critical priority. Tinuod ni kay bisan gani si Bongbong Marcos, isa sa iyang mga gustong tuunan og pagtagad katong nidagan siyang presidente sa agriculture. Makita mo na to na kay mahal atong bugas. So the same thing sa
the same things sa kanang like mga litos ano ba. So maintaining national food security, ang kaning national food security pareha ra na siyang definition sa kanang meeting the food demands, kanang makapakaon ka ba, meeting the significant challenge, kanang meeting the food demands pareha ra siya dira. Maintaining national food security, the country is vulnerable to agricultural challenge brought by climate change. The same sa uban laan, sa uban places, climate change. The same po sa Philippines. Sabi na kayo sa'yo magbaha. And is working to enhance its agricultural output to satisfy its local demand. Naagani isa ka city, nakalimot lang ko sa Luzon nga ang mayor gina-encourage niya ang hydroponics. Nagbuhat siya og memorandum nga dapat mag-hydroponics. Tapos, there is a noticeable and rising interest in adapting modern agricultural practices, technologies, including hydroponics. So, dili lang hydroponics, napoy uban lain nga mga agricultural technologies. Pero since ang focus sa kaning research is hydroponics, so hydroponics lang atong gibutang dia to increase food production. So aside sa mga lain nga mga agricultural practices, hydroponics para madugangan ng ato ang food production. Para diri sa Philippines, at least ma-meet na to ang demand of food. Diversifying farming practices. Kaning diversifying farming practices, aside sa naay mga nagtanom sa lupa or kanang ganing mga uban nga basta isa na is ang kanang traditional farming kana magtanom ka sa lupa. Kung ang mga tao is mugo sila into hydroponics, then mo ning ginaingon diri nga diversifying farming practices improve farmers' livelihood. So there is a noticeable and rising interest noticeable and rising interest in adopting modern agricultural technologies, which includes hydroponics to increase food production, diversify farming practices, and improve farmers' livelihood. However, so mo ni ang kuan sa local issues nga ang food is isa sa food security is a top priority, unya na rising interest about sa agriculture technologies parehas sa hydroponics. Pero mo ni ang problema, several factors hinders farmers from implementing these advanced technologies. Several factors nga nakahinder. One significant barrier is high initial investment required. Ang kanang istorya ni about sa kanang dili lang hydroponics, kay kung for example traditional farming, kung gusto jud sa kanang farmers nga magproduce siya og daghang crop, di pa siya ka-afford atong mga pareha sa gawas nga mga tractor nga mga mahal kaayo o kanang mga advanced kay nga mga pang farming nga mga technologies jud. So kinahanglan nila og high investment kwarta. Kabalo man ta nga mga ang farmers sa Pilipinas di mga dato. Additionally, many farmers lack necessary technical skills sa karon nga time. Kaya ang uban mana-mana lang ba na or nasa family naanad na sila sa katong mga traditional na pamaagi. Naiban naman ang eskwela, pero ang ginatudlo yata na gyapon sa eskwelahan is kanang related ra gyapon sa katong mga traditional.
So, accessing modern system for monitoring tungod kay kinahanglan kay initial investment, kinahanglan nimong dakong kwarta para makakuha ka og kanang mga advanced technologies. Accessing modern system for monitoring and managing agriculture operation can also pose challenge kanatong maka-access, meaning makapalit ka or makatag-iya ka og kanang mga modern system para sa pag-monitor o pag-manage. Kinahanglan mo daghang kwarta. So, can also pose a challenge. Thus, developing methods that simplify complex processes. So, mo ni ang murag solution nga gi-offer sa kaning tanan sa entire paragraph nga discussion. Nga, since kaning high initial investment o lack of necessary technical skills, access sa modern system for monitoring and managing agricultural operations, mo na mga challenges diri sa Pilipinas para naa kay daghang bunga sa imong farming. Pero since lisod man na kay watay kwarta, way problema ato mga farmers. Matabangan sila pinaagi sa kaning pagdevelop og methods nga makasimplify sa kanang mga complex process, kay katong kinahanglan ng mga tractor, mga complex process naman na siya. So kung makadevelop ta og methods nga makasimplify sa process such as monitoring, such as nutrient management for plants, kana ma-manage nimo ang nutrients sa plants, could significantly support sa advancement of agricultural in the Philippines. So mo mga problema, ang kaning DAS diri nag-propose ni siya og potential solution ba nga despite sa kana nga mga challenges factors nga medyo lisod ang farming diri sa Philippines og sa tibuok kalibutan, kung maka-provide kag pag-ong methods nga makasimplify ana nga mga complex process sa farming, especially sa kanang nutrient management sa plants, then makatabang ta sa pag-advance sa agriculture diri sa Philippines or dito pa sa tibuok kalibutan.